NBSB at single ka pa rin ba until now? Anong gagawin? Iiyak na lang ba natin? Pag-usapan natin ang pagiging single on this week's Reddit Set Go. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang ating ka-okra of the week. Wala pa. Hi, I'm Mary Joyce from Valenzuela. And I'm CJ from Taytay Rizal. And we love Siligang sa Gabi, the podcast. Bakit dalawa? Bakit dalawa? Ang cute. Click the follow button and the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Oh, di ba duo? Duo rin ang ating ngayon, ang ating voiceover. Hello, BBB all over the world! Welcome to episode 238 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Sarili, si Jed, together with our Eat Girl Isha at ang ating master storyteller na konti na ay pa-P-pop boy group. Ano ba yun? K-pop chururut, demon chururut. Ganyan. Hunters. Demon hunters. Oy, maganda yun. Malarasoro. Yan po ang kinaanuhan nila lately. So, gagawin daw namin ng mema review yan. Ililista natin. Kung magandahan ako. Kasi itong dalawa. Ganda! Sobrang, I think i-judge kita, Jed, kung hindi mo na nagustuhan. Uy, nasa chart sila ngayon ng yung songs nila nasa chart ng Spotify. Tinalo pa yung Siligang sa charts. Ayan na, tingnan natin kung maganda yung K-pop chururut na yan. So, papanoorin natin in the coming days. Take down. Yan. Sa kasalukuyan po si Isha ay naka-6 na beses ng panonood ng K-pop demon hunter. At si Mike naman ay nakakailan ka na? 2.5. 2.5. Ako pa ay 0 pa. So papanoorin ko yan. Pero before yan, thank you sa mga nanood na mga vidcast clips at reels natin sa TikToks din sa episode about PBB last week. So grabe talaga. Kalalaan nyo mga guys kasi ibang level ang mga engagement. Oh my God. Grabe talaga pag chismis sa all organic yun Wala kaming binayaran dyan, in fairness naman. Grabe yung views. 100,000 agad? Inoji Diaz lang namin yung atake. Nagkumpulan na kayo agad sa... Oo. Grabe. Thank you rin kay Ate B for guesting again. Sana may next time pa tayo with Ate B. Sa masusunod niyang projects. So, pero bago natin tuloy ang kwentuhan, mag-hello muna tayo sa mga nakikinig sa atin dito sa Spotify at sa mga nanonood sa YouTube at syempre sa ating lovely members on Patreon. Mga growing platforms. Hello sa inyo lahat dyan. Thank you for tuning in. At quick reminder lang, keep on sharing the pod and stream our episodes Siligang Express on Mondays 10 a.m. and Siligang sa Gabi main episodes every Wednesday 12 noon wherever you get your podcast. At stay tuned kasi nga we will announce sa socials ang next live recording session at ang quiz night natin kasi paparating na yan. So abangan nyo lang yan sa mga Instagram, sa mga Facebook group at kung saan-saan pa ng Siligang sa Gabi, the podcast. Okay? Enough of the reminders. Let's get down to business. Today is a Reddit Set Go episode. Kaya naman magbabasa tayo ng isang Reddit entry. At ang babasahin natin today ay medyo close to home. Dahil wala namang may jowa. Ay, hindi ko alam. Baka may jowa na si Isha, hindi ko sure. Pero wala namang may jowa dito sa... Hindi, kasi si Mike wala Ba't di niyo ko tanungin? Simulan na natin ang pagbabasa. Isha, ikaw mag-start. Sana alam mo yan. Wala yung name ko. Tingnan mo. Wala yung name mo. Sorry. Ikaw mag-start. Sige. Tingnan mo. Ano ba name ko? Wala. Ikaw kasi yung nag-start talaga. Okay. Huwag mo tagalin na wala yung name ko. Baka sabihin nila. Anyway. Alright. Reddit entry from mushy_marshmallow00. Yes. Ang kanyang title ay Iniiyakan ang pagiging single. Grabe naman, moms. Okay. Wala pa ngang 10 p.m. Umiiyak na ako kasi single ako. Ilang beses ko na rin tong issue na to iniiyakan. Most of the time, okay naman ako. Pero sadyang may oras na napapaisip ako kung hindi ba ako kamahal-mahal, ka-jowa-jowa. Haha. Grabe naman. Apir. Hindi na uso yan. Wisik-wisik na lang. Alam mo ba kung Angelica dati?
Appear. Oo, so Here Comes the Bride. Here Comes the Bride. Yung naging bading siya kasi nagpalit sila ng mga ng buhay. kaluluwa ni John Lapus. Anyway, I'll go. Okay, mabalik tayo. NBSB 25 CPA. Wow, congrats! Board passer. Subtle Ba talaga pag siligang... Ay, hindi pala. Hindi siya nasa naman natin. Pero may subtle flex na nagaganap CPA siya. Yung ano dyan. Ito pa, meron pa siya. Lagay. Mga computer siya, CPU. Si Mike CPU, ikaw CPA. Uy, pasensya ka na, Moshi Marshmallow. Sorry. Sorry, hindi na namin tutuloy ito. Magko-comment na lang kami. Side comments na lang to. Ito na naman po. Okay, meron pa siya dinagdag eh. Yes. Good family background. Pretty naman ako. Hindi kami naniniwala. Hindi kami naniniwala. Wait lang naniniwala sa sabi-sabi. Sorry to cut you, Isha. Sorry to cut you. Ha? Teka lang, ha? Wala pa po tayo sa first paragraph. Prove it. Hindi pwedeng kiniklaim mo yun ang sarili mo. Dapat iba na. Grabe, ha? Umokay na kami sa CPA ka, di ba? Pero yung sabihin mo na pretty ka nang walang pretty proof. naman ako. I think okay lang sa kanya kasi yung follow-up niyang sinabi ay marunong din naman akong makisama. So, I think, ayan. At saka may pagmayayabang pa, may magandang trabaho at sahod. Di sorry. Tingin na sahod. Gano'n kaganda. But true. Okay. Nasabon na naman po. Okay. Alam ko naman sa sarili ko na ready na ako to enter a relationship. I want someone I can share my joys and struggles with. I tried dating apps pero sa una lang magagaling ang nakakausap ko doon. Ay. Ang parang lalim ng bubog niya doon sa part mo. Go Sarish. Lord, ayoko pong maging single blessed. Tama ba yun? Single blessedness kasi yun, di ba? Pag wala I want a married life. Yun daw. Please lead to me the man of my dreams. My lifetime partner. So, umabot na siya sa, yung nagdadasal na talaga siya na please give the partner. Yes. I think mali kasi siya, sa Reddit siya nag-post, hindi sa simbahan. Dapat sa yung maliit na chapel-ish doon sa may simbahan dyan sa kanto. Adoration chapel dapat siya nagpunta, hindi sa internet. Hindi, buka ka cellphone mo yan. Kung nagdadasal ka nagsisimba to, very tayo, lola sounding. Kung nagsisimba ka, edi sana. Very basher. Truly. So yun lang, maikli lang naman ang entry niya. Pero ito ang mga question natin. Umiyak na ba kayo dahil single kayo? Just because you're single? Never. Ew. Kasi umiyak ka dahil na-single ka na. Hindi dahil single ka. Dahil naging single ka, kaya ka umiyak. Ayoko na, Che. Never ka naman talaga. Gets ko yung logic mo. Inom tayo sa Saigon. Gets ko naman. Pero like before mo siya maging jowa noon, Mike, looking back. Ayoko na mag-look back. Hindi, before nga yun before that era. Para lahat before that era, iniyakan mo ba dahil single ka? Hindi. Totoo. Masaya ako nung single ako. Nung nagkaroon, mas humapi ako. Sobrang lungkot. Oy! Doon na siya nag-cry. Sobrang happy. Dapat kasi nagpunit ka ng papel. Di ba ganun yung sobrang happy mo, magpupunit ka ng papel. Sobrang mali. Ano yung magpupunit ng papel? Ano yun? Pamahiin. Pag daw yung nasa gitna kayo na, di ba minsan pag barkada nagtatawanan kayo, tapos tawa kayo ng tao, yung hindi na kayo makahinga sa kakatatawa. Sobrang saya nyo. Magpupunit ka daw ng papel kasi nga usually ang kasunod nun, todong malungkot. Alam mo, so i-break mo daw dapat yon para hindi sobrang lungkot yung kasunod kung may kasunod man na malungkot. Feeling ko ngayon naniniwala na ako doon. Kasi dati din, nung bata pa kami, sinasabihan din kami niya ni mama na, oy, huwag kayong masyadong masaya ha. Kasi ang susunod niya, iyak naman ang sunod dyan sa nyo.
Tapos ngayong pagtanda, ngayon ko siya talagang napatunayan. Ngayon ko siya napatunayan na sumobra yung saya ko ng ilang years. To sabi ni Lord. Oy, wait, nakakalimutan mo si sadness. Sabi niya, nakakalimutan mo si sadness. Papindot nga. Oo. So, ang ginawa niya, sinama niya si sadness, si anxiety, pinagsama niya. Pinagsaya niya. Ang brilyante ng kalungkutan. Pinagsama ni Lord talaga. Ang masangre. Oh my God. 5 years kang masaya, ha? Sobra yung saya mo, ha? 5 years pala kayo? Tere. Parang ang tagal pala. Charot lang. Oo, parang bilis lang nun, Hindi. Hindi, tama. Before pandemic pa yun eh. Oo. Kasi di ba nakasalubong ko pa nga natin na may dala-dala yung balon na puso nung Valentine's. Pre-pandemic pa. Pre-pandemic pa yun. Kasi nasa ABS pa tayo lahat nun. Saan ka naman galing? Gumano na ako. Tapos single ka, Ish, diba? Single si Ish, si Jed single. Tapos, ano na yung Anyway. Ikaw, Ish, umiyak ka na ba dahil sa pagiging single mo? Hindi pa naman ako umaabot sa ganong stage sa life ko na iniyakan ko talaga. During your alone time, like parang sa gabi, pag napapaisip ka na ang lamig, tas udan lang ang katabi mo, ganun. Wala ka na iisip na, Lord. Grabe. I think mas napapaisip ako halimbawa pag lumalabas ako tapos kumakain ako mag-isa tapos sa kabilang table may couple. So ako parang, ano ba yan? Minsan naiinis ako. Kasi parang sa akin siya, ang lalandi naman, ganyan-ganyan. Mga gano'n. Tita Isha. Nasa Mary Grace ka. Pero may times din naman na, syempre, happy ako sa kanila kasi ganyan. Pero yun din, naisip ko rin, ang laki ding tipid ko pag may ka-share ako sa bayarin. Gano'n. Kasi ang dami mo mag-order eh. Tsaka walang mang-judge if let's say mag-order ako yung good for 2, ganyan, kasi masalaw ako, ganun. Kaya ka kumakausap ng mga tita sa tabi mo eh. Oo, kaya mga mudra na lang kinakausap sa Wildflower. Hindi mo pa rin alam yung pangalan, kung anong pangalan na kausap mo. Lalo na ngayon, 2 weeks na nakalipas, lalo na yung nakalimutan yun. Oh my God, pero fresh pa sa akin ang story. Pero yung pangalan na nagkukwento sa ibang panahon. Si Tita Wildflower. Tita Wildflower. Sa Patreon. Oo, sa Patreon. Or baka mag-post si Auntie Flora. Siya na lang si Auntie Flora. Kasi nga sa Wildflower. Sige. Si Tita Flora. Nakakaloka yung hindi maalala ang name. Yung pa naman sana ang Chance at Love. Di ba? Baka yun ang hinihintay, di ba? Wala. Sorry. Hindi din alam. At update wala pa rin nakakaalam dun sa nakita sa Gyud. Wala pa rin nakakaalam ng detail. Ano yung sa Gyud? Yung katabi niyong hinahanap. Oo nga pala. Ano to? Yung Kasi i-post na ni Mike yung picture. Yun lang naman. I think pag pinost niya yun, matutulungan siya. Wildfire. Matutulungan siya na mahanap ang misteryosong pero lalaki. Pero gine-gatekeep kasi niya. Nire-reserve niya sa sarili niya. Kaya ayaw ipakita. Ako hindi pa naman ako naiyak dahil sa pagiging single. Baka mamaya. Never pa naman, pero later siguro. After na recording, baka maiyak ako sa pagiging single. Hindi kasi diba, syempre, ako, umiedad na rin ako. So parang napapaisip ka na rin kung Keratin. Keratin. Papaisip ka na rin, parang kailan kaya darating yung kasi sabi nila may meant for you naman talaga na isang tao. Sa dami-dami ng tao sa mundo, may isa talaga na nakalaan for you. So minsan napapatanong na rin ako, kailan kaya darating yung yung nakalaan for me? Meron ba kayong, kasi feeling ko si ate girl, di ba siya sinasabi niya, yun nga, may subtle flex siya na CPA naman ako, maganda naman yung trabaho ko, pretty naman ako, sabi niya ganun, pero bakit hindi ako kamahal-mahal? Feeling ko hindi ako kamahal-mahal, hindi ako kajowa-jowa. Is there such a thing as overqualified ka to become a jowa? Aww. Ang lungkot naman nun. Yung parang overqualified ka sa tingin ng ibang tao kaya hindi ka nila ginujowa. Diba kasi sometimes sinasabi nila na, ay, she's way out of my league. Parang hindi ko kaya yung yung type niya or nai-intimidate ako sa kanya. Hindi ko siya kayang ligawan kasi nai-intimidate ako sa kanya. Or feeling ko naman, baka hindi kasi yun para sa kanya. Makakahanap siya ng katapat niya, not someone na mag-feel sa kanya na ayoko siya kasi parang
ang taas-taas niya, hindi siya ma-reach, parang overachiever siya, tapos ako hindi. Ibig sabihin, hindi siya yung para sa'yo. Baka kailangan mo yung someone na same level kayo na in terms of achievement sa life, sa career, mindset, emotional stability, mga ganyan. Correct. Baka yun yung kailangan mong mahanap. Bilang pride pa ngayon, while we record, baka 80% kasi yan ang kalalakihan ngayon, lalaki na rin. So, nauubusan ka na. Nauubusan ka na. Tsaka, naging tighter ang competition. So, yung sinasabi nila, there are many fishes in the ocean, pero marami na rin nangingisda. Kaya hindi ka masyadong, Kaya hirap na rin talaga ang mga kababaihan. So, yung mga fish in the ocean, fish na din sila. Fish na rin ang hanap nila. Oo. Cannibalism na to. Grabe ka talaga. Have you ever prayed for the partner na dumating? At kung nagdasal kayo, ano ang first line ng prayer nyo? Kailan po? Kaya po ba within the year? Ano ba? Kasi ako hindi naman ako nagdasal yung everyday ko siyang prayer. Pero minsan na pag napapaisip ako na parang is today the day na mamimit ko yung someone interesting. Okay. Alam mo yun, yung parang hindi ko pinagdadasal sana magka-jowa ako today or sana ganyan. Pero iniisip ko lang na parang kasi it's unusually mangyayari sa'yo na may mamimit kang someone, di ba? Na parang, interesting siya or interesting personality niya. Is today the day? If today is the day, sana ready ako. So yun or sana mapansin ko na yun yung moment na yun. Kasi di ba minsan sobrang dami natin iniisip, hindi natin napapansin, baka yun na pala yun, hindi natin nakita or hindi natin napansin. So yun yung isang pinagdasal ko lang before. Na parang, if today siya, sana sana clear sa akin na yun yung day na yun. Parang ganun. Kayo? Ako muna. Ako, in fairness, hindi pa ako nagpe-pray na may ma-meet ako. Parang kusang may dumarating. Tapos kapag meron, dun lang ako nagpe-pray na nagti-thank you ako na, Lord, may dinagdag kang tao sa buhay ko. Kung siya na yun, thank you po. Pero kung hindi siya, okay lang din. May mga ganun. Pero never ako parang bawa ngayon, single ako. Never ako, hindi pa ako umabot sa point na talagang hinihingi ko. Siguro kasi wala rin akong, hindi ko pa, hindi ako naghahanap. Correct. I think parang nga siya, depende sa season ng life mo. Diba? Parang, nasa season ka na ba na you're longing for connection with yung romantic connection or okay ka pa na ikaw lang or you're enjoying your single life, 'di ba? Ganun siya. May priorities kang iba, 'di ba? I have friends na talagang yung wala na silang ibang inisip kundi magdasal na may ma-meet sila. And then they meet people. Tapos yun, tumatagal sila, ganyan. And then eventually kinakasal na sila. Na talagang sinasabi nila, pinag-pray talaga nila. Totoo. Oo, doon ako parang di makarelate pa right now. Kasi parang sabi ko, in fairness, wala pa ako yung parang naglo-long for someone's love, ganyan. Ikaw, Mike, after ng season of heartbreak, of love. Seasons of love. Are you now praying to have a partner? Seasons of love. Actually, hindi. Okay. I prayed for him. I prayed for him. I also prayed for him. Na ano? Na maging okay siya. Kasi during that time, ang alam ko, hindi siya okay. So, yun yung naging prayer ko. Na sana Lord, tama yung prayer ko. Na hindi ko pinagsisiyan ang mga prayers ko. Pero yun, naging close din ako again kay God. Kasi sa dami-dami ng ginagawa natin sa life, di ba? Minsan yung survival na lang natin. Nakakalimutan na lang na rin natin na magpasalamat or kamustahin si Lord. Tama. Kasi nga, ang hirap ang buhay. Hindi naman everyday, Ang binoto kasi. Ang binoto kasi, anyway. Pero dati din na, I didn't pray na paano ba? O dati kasi focus ako sa
happy ako nung single ako eh. Focus ako sa kung ano yung nakukuha ko, ano yung provide ko sa family ko. Yun yung dati nung mga panahon na 20s ako. Correct. So, nung nagkaroon ako, hindi ko talaga siya pinag-pray. Dumating talaga siya ng unexpected. True. And minsan masaya rin umalis yung din accepted. Umalis din ako unexpected. Masaya rin yung ganun, di ba? Na hindi mo inaakala, na darating. Tapos nagtagal. Tapos di mo rin nakala umalis. Paalam mo na sandali. Ganun Kaya alam mo ba, nag-road trip kami, tawan-tawa sa'yo yung yung kasama namin. Kasi tawan-tawa siya dun sa dumb version mo na dapat may bakla. Oo. Dapat may, tawan-tawa siya. So, bakit ba nagkaganto? Yes. Dapat may bakla. Oo, tawan-tawa siya doon. Sinulit-ulit niya talaga sa sasakyan. Oo. But anyway, when we return, mas marami pang usapan about being single at babasahin natin ang reaction ng mga netizens plus quick fire question round sa pagbabalik ng Siligang sa Gabi, the podcast. Hi, I'm Mary Joyce from Valenzuela. And I'm CJ from Taytay, Rizal. And we love Siligang sa Gabi, the podcast. Ang sweet ng kainis. Inggiterang mga frog. Break time. Ba naman magkapatid sila? Hindi natin sure. Okay. Hi sa inyo. Ba't magkalayo? Break time muna sa usapang single, double. Time for our members. Shout it out. Hello sa ating certified Ka-Okra Pro and Pro Max members on patreon.com/Siligang sa Gabi. Hello sa mga patrons na naka-annual membership na nakakuha ng 15% discount sa kanilang yearly subscription. Hi sa inyo Joseph, JC, Joanne, Corinthia, Carl, Jelly Gulay, Aki, Jean, Marky, Sheena, and kay Ninang Carla. At syempre, hindi natin makakalimutan ang ating mga beloved members on Patreon na may monthly subscription. Hi sa inyo Tony, Glay, Insect Bites, Hazel, Milin, Famers, Sarah, Ribera, Jonathan, Mosh, Lulu, Chino, Trisha, Ashley, at kay Nurse Camille. Hi guys! Yes, hello din kay Priest, Ichigo, Dar, Marlene, Faye, Rara Rams, Zyren, Vida Margaret, Jeremy, Limin Huko, Lemon, Jermaine, Saitel, Nix, Marinil, Joseph Kirby, Manags, RJ, JP Torreta, Christian J, Mamanibot Batong Bakal na ni Rio, Ayan, Primrose, Maida, Donna, J, Cassandra. Kay Cassandra. Bumubulul-bulul pa si Lawrence Wallace. Alright, last batch. Hello din sa inyo Ren, Aid, Kat, Jamil, Welmer, Jennifer, Shaula, Ati A, Mads, Franklin, Zarina, Gio, Aiko, Moy, Kims, Vernice, Norley, Jenny from the Block, Emma, Maria, Tita Cecil, Belle, Shane, Sheila, Manzo, and Dave. Hi guys! Hello sa inyong lahat. Thank you to all our members dahil sa inyo may once a month live recording na tayo na paparating na tuwing end of the month. Plus dahil din sa inyo makakatulong tayo sa ating shows and organizations dahil part of your subscription ay sinishare natin sa kanila. And for the month of July, napili natin ang Habi Foundation who champions na buhayin ang textile industry ng Pilipinas kasi ang dami nating magagandang mga weavers, mga weaving culture in the Philippines. So mag-subscribe na kayo sa patreon.com/Siligang sa Gabi at make sure na naka-Pro or Pro Max membership kayo at make sure na active ang subscription nyo. Baka hindi nyo alam na na-cancel na pala, so better check it out. Okay, so go. Kasi may mga ganyan ako nakikita na hindi nila alam na daw pala sila, na na-decline yung yung kanilang membership. So kailangan nilang i-remember. So kailangan nilang i-resubscribe. So i-check nyo yun ngayon. This is the perfect time to do that. Excuse me. At habang check nyo yan, ay didiretso na natin ito sa i-shout out sa gabi. All rise. Ang ating shoutout ay nanggaling sa isang long-time Ka-Okra listener na natin, si Leona. Hi Leona, yes. Hi Leona. Luis, oh my God. Gusto ko yung songs niya. Bleeding Love. Diba? Si Leona. Sabi niya Leona, hello, just to let you know, nagbe-binge listen ulit ako sa episodes nyo. Aw, thanks. Nasa internship, same work as before. Nakaubos lang while designing. Nakaupo lang while nakaupo lang while designing, sorry. And I want to enjoy and laugh.
That's why nakikinig ulit ako sa podcast nyo. Aww. Take care kayo. Greetings from Winnipeg na dating Singapore. Ay, diba? oo, kasi nga lumipat na siya. Hi, isang from malaking Singapore. Upgrade yun. Or isang long haul flight. Isang long haul flight. Siya yung may kapatid, di ba? Na nasa... The Liano sisters. Sila yun, di ba? Oo, di ba? Si Liano. Uy, kamusta kayo? Na originally from Edivac. Sino si Liano? Lianos, di ba? Leon Lianos yung apelido. Lianos, yes. So, hello sa inyo. Taga Cavite. Yes, mga taga Edivac. God bless sa inyo. God bless din sa'yo. Mukhang masaya yung bago mong adventure sa Winnipeg. Malamig dun, di ba? Kasi Oo. Medyo probinsya na ba yun? Oo. But anyway, hello sa'yo. Welcome back. At sana na-enjoy mo ang mga bagong pakulo dito sa Siligang sa Gabi as you listen or binge listen our episodes. Tularan nyo siya, guys. Mag-binge listen kayo. Balik-balikan nyo yung mga episodes, ganyan. At saka, mag-DM para ma-shoutout kayo dito sa I-shoutout sa gabi. So, all you need to do is go to socials, any social websites, at hanapin ang Siligang sa Gabi at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi. Para mahanap nyo kami on YouTube. Or mag-comment kayo dito sa Spotify. Kung nasa naman kayo, mag-comment kayo dyan. Babasahin natin yan isa-isa. Back to the episode. Magbabasa tayo ng mga quick comments from that Reddit post. Ito ang sabi ni Designer Cap 3675. Sabi niya, kinda same. Not NBSB pero CPA din at single ng 29. Hindi mo kaya. Mabuhay yung mga single. Meron pa kasunod. Pretty enough to get by Bumble at maalala ng mga guards sa work ko dati. Sorry, baka yung guard na. Baka yung guard talaga ang para sa'yo, Designer Cap. I went on a couple of dates pero none of them worked out. It was exhausting. I'm still glad I got into it though kasi I was able to know myself better. Kasi nakikilala niya yung sarili niya, 'di ba? Yung likes and dislikes niya as a person, 'di ba? For now, determine what you want in a man. Not surface level qualities lang Assess whether you are the kind of woman who will be attracted to, and if not, what improvements can you make? Reflect on your dating patterns too. Baka kasi katulad mo na ako na sa red flag na a-attract. Lol. I love. Maki ito. Chicken nugget. I love chicken nugget. Thank you, Mama. It would be useful to know why. You can use ChatGPT for this nga pala. Really helpful. Paano niya kaya kinausap ang ChatGPT para dito? Scary. Point is, maybe this period is not for us to be in a relationship pa, but to discover ourselves and prepare the version of us that complements our partners to be. Baka next life na. Papaglangaw ka na. Pag na-reincarnate ka na sa langaw. Grabe, tago. Or malay mo, bangaw ka pala. Mas malaki ka sa langaw. Oo. Congrats. Sana di ako maging bangaw. Sorry. I think bangaw. Ako na magsasabi. Bangaw. For sure, hindi ka langaw. Puro tae na lang aamuyin ko. No. Makamatch mo. Ang makamatch mo yung mga poopy. Point is, maybe this period... Sorry. You're very young pa, OP. Enjoy this chapter of your life muna. Do your hobbies, visit places, etc. Ang sad nang walang ina-update lol, pero that's what our best friends for. Totoo yan. So, turn to your best friends, doon mo ipasok lahat ng mga updates mo about your Ang problema, life. yung mga best friends din nagre-reply. Kausap mo rin sarili mo sa chat group talaga. Sorry na. Kasi wala talaga nag-reply. Sorry na talaga. Minsan, nagre-reply naman ako pag gising ako. Okay, nagre-reply naman. Totoo naman din. Tayo naman nagre-reply. Pero yung kabilang group talaga, ginawa talagang reading, Wattpad talaga yung ginawa sa akin. Ako nga, inaabangan ko nga pag nagme-message ko, sabi ko, ano kaya reply ni Mike sa reply niya kanina? Tsaka sana marami. Yun ang sana sunod-sunod niya para masaya yung babasahin ko later. Talagang Sorry na. Go, ikaw na to, Mike. Go for it. Ay, ako pala. Ayan, may babasahin ako. From VIP until whenever... 88! Favorite ko 88. Number 8. Akala ko naman. Sabi niya, you'll get there. Promise. Promise. Totoo. Pinky finger. Pinky swear. Pinky swear. Or pinky promise. Finger to. Pinky swear. Naman to, diba? Sige na, go.
Parang bago yun, di ba? Just keep exploring and meeting new people. Kahit hindi puro guys. Ay, totoo. Malay mo. Ay, wow. Kahit hindi puro guys. So, animals, ganon. Tanga. Relative ng new friend. Hindi lang guys. Malay mo, hindi niya pa alam na gusto niya pala girl or mamaya ano siya, iba ang pansexual siya. Go mingo. Diba? Malay mo, hindi pala gender ang basis niya for love. Diba? So, totoo naman. Oo nga naman. Hindi kailangan kailan puro tayo guys. mag-gender reveal? Sige, kailan tayo mag-gender reveal? Pag nagka-jowa ka muna, doon na muna tayo mag-gender reveal. Mag-gender reveal ka na, parang 33 ka na, tapos mag-gender reveal ka kasi sabihin mo, iba na po yung gender ko. Correct. Kaya diba sinasabi nila, tigilan na daw ng mga magulang yung mga gender reveal sa bata kasi hayaan nilang yung anak nila ang mag-reveal ng totoong gender nila paglaki nila. Totoo. Magandang konsepto yan ha, sa mga magbabago na mga, sino si Jenner, yung tatay nila. Si Caitlyn Jenner. Sila, diba? Nanay nila, tatay nila, di ba? Tatay nila dati. But anyway, go. Sabi niya, kahit hindi puro guys, malay mo, friend or relative ng new friend mo pala yung meant for you. Totoo din. I've been in your shoes. Anong size? I think 28. 28. Sabi niya, NBSB at 28. 28 nga. Banker. Banker siya. So, sa tinatawagan sa deal or no deal. Siya tumatawad. Ikaw pala yun. Ikaw pala yun. Okay. Finally, nalaman na natin. Go. Hanapin niyo to si VIP until whenever 88. As in, zero experience, not even dates, lol. Then I met my guy at 29 and just 3 months in, we both kinda just knew. Ay? What do you know? What do you know? What do you know? Ganda ng English. Go. In English na ako in just 3 months in, we both kinda just knew. What do you know? Sabi niya, got married at 31. Taray, no? And this year, we celebrated our 7th anniversary. Ang ganda. Diba? So don't stress too much. Your time will come to enjoy the journey. Tanging yung mga taong may wisdom at saka experience na ang makakapagsabi talaga ng mga ganyan kasi naramdaman na nila Totoo. Ikaw Isha, ano tong baon mo? Shucks. Hindi ko masabi yung kanyang username. From Orn Rare Bird. Okay. Sabi niya, not gonna lie, nakakaiyak naman talaga yung... Ay ba? Pala yun? Hindi na naman yan ang NGL. Sa NGL yung nakalagay. Akala ko nagol. Nagol. Baka kayak naman talaga. Parang jubu. Parang jubu. Nagol. Okay. Gonna lie. Ba't kasi small letter? Not gonna lie. Dapat may acronym siya, diba? NG. Dapat big letters. NGL. Not gonna lie. Ay, nakamaitan. Nagol. Go. Nagol. NGL. Not gonna lie, nakakaiyak naman talaga yung no romantic relationship since birth. I feel you, ika nga niya. Almost the same situation as you. Nag-exercise na lang ako at nag-start mag-skincare. In short, nagpapasarap ako. I love it. Sorry. Ganon. Pasarap so, minamarinate. Tama. Minamarinate ka ngayon. The self-love era. Pinapasarap. Pinapasip-sip ang Pinapasikip. Galingan mo. Yes. As ating masikip. Okay. Walang sisihan na hindi nyo ako pinili nung nasa ibaba pa ako. Ganon. Ganon dapat. Galing. Ganon ang self-love. Ganon ang mindset. Correct. Pwede pala yun. I think let's enter that nagpapasarap era. Yung natin. Pwede siyang isagot, no? Uy, single ka pa. Nagpapasarap pa. Ganon. Pag tinanong ka, are you single? Nagpapasarap. Diba?
ang polite, pero gumagano din. I love it. Para kung mangga, no? Mangga, hinog ka na ba? Oo. Hinog na ako. But anyway, yun ang mga sagot ng mga payo ng mga netizens kay original poster. Ay, asaya. Yun ang mga quick fire questions natin. So kung hindi nyo na panood or nakita ang lahat ng quick fire questions, kasi yung iba doon nasa Patreon. So panoorin nyo na lang kasi alam nyo naman, mga questions dito minsan kung saan napupunta. Ang saya na iba pang kwentuhan sa uncut version ng episode ito kung saan sinigot namin ang tanong na would you rather date someone with social media, with no social media, or someone with too much social media presence? Bilang nasa usapang dating at jowaan din naman tayo, go nyo na, panoorin nyo na ang kwentarong na yan. Mapapanood yan ng members natin exclusively sa patreon.com/siligangsagabi. Kaya naman be a Ka-Okra Pro or Pro Max member ngayon na. At mag-join na kayo sa Extra Sabaw for a chance sa manalo ng cash prizes. Ang pot money natin ay naka-roll over papunta sa Quiz Me Night 3. Kaya go na, pumunta na kayo dyan para malaman nyo kung kailan ang ating next na quiz nights. Okay, go! If you like this episode, naman, i-share nyo at i-tag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi. At i-rate ng 5 stars ng podcast ito. At mag-drop ng VO sa siligangpodcast.com or voiceover. Yun yung naririnig yung mga intro ng mga Ka-Okra of the Week para rin namin kayo, makasama namin kayo sa episode. At sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNG sa Gabi @gmail.com. Bukas na bukas po ang July to December calendar. So go, halika na. Yes. Let's collaborate, okay? You have reached the end of episode 238. Thank you so much for listening and we'll talk to you again next week sa pinabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. The podcast. Bye, guys. Bye.